At yun ang magsasabi sa akin na nakapag-desisyon ka na lumabas ng aking bahay. Pero sa likod ng kasiyahan, may matinding dinaramdam pala si Rocky. Dahilan para kausapin niya si Kuya. Pakiramdam ko po, tama na po yung experience ko rito siguro. Siguro by next week po, Kuya, gusto ko na po lumabas. Gusto ko lang linawin. Gusto mo nang lumabas ng aking bahay? Opo. Gusto mo nang mag-voluntary exit? Opo. Kasi po, pakiramdam ko po na siguro mas sila yung karapat dapat na nandito kaysa tumagal pa ako, Kuya. Tsaka hindi po ako nalulungkot. So baka po pag tumagal pa po ako rito, tapos hindi po puro physical activities yung mga tasks sa darating na araw. So baka maapektuhan lang po yung grupo. Lingid sa kaalaman ni Rocky na ang kanyang kasintahan na si Yula ay pinanood ang naging pag-uusap nila ni Kuya. Namimiss ko po yung girlfriend ko at saka yung pamilya, yung kapatid ko, Kuya. Parang simula nung nag-stay po ako dito ng 3 weeks. Parang pakiramdam ko po, ang dami ko pong na-miss na mga bagay o yung mga araw na hindi ko sila kasama. Parang ang laking bagay na po para sa akin. Parang ang laking kawalan po. Minsan po kung ano talaga minsan yung naisip ko kung ano talaga yung purpose ko na bakit ako nandito. Emotionally po, Kuya, pagdating po sa mga emotional na bagay, Kuya, talaga aminado po ako, mahina po ako dyan. Rocky, ano ang iyong kahinaan? Yung malayo po ako sa mahal ko sa buhay, Kuya. Totoo po yun. Hindi ko talaga kaya. Sa totoo po, nung simula pong nakilala ko siya, nung huli ko pong trip abroad sa Africa, hindi ko talaga na-enjoy yung scenery, hindi ko na-enjoy yung bansa na mga dati ko namang nagagawa noon. Hindi ko na-enjoy, parang pakiramdam ko, hindi ko ma-enjoy yung isang bagay kung hindi ko siya kasama. Siya po ang buhay ko, Kuya. Siya po ang buong buhay sa akin. Siya po yung dahilan kung bakit nandito ako. Siya po yung dahilan ngayon ng lahat. Kung bakit ako nandito, kung bakit ko ginagawa lahat ng sakripisyo. Kahit ano man yung mga binato sa akin ng tao, kung ano man, sino man nang nanira sa akin para nang paghiwalayin kami, lumaban pa rin ako, Kuya. Tapos isa pa yun sa mga dahilan kung bakit ako pumasok dito. Pumasok ka rito dahil? Isa rin sa dahilan, Kuya, na hindi ako isang palamunin lang, Kuya. Kaya ko rin tumayo sa sarili kong paa. Kaya ko rin... Kaya ko rin taguyod yung buhay ko nang hindi humihingi ng ibang tulong sa ibang tao, Kuya. Kuya, sa buhay naman ng tao talaga, Kuya, pag merong isang mas angat sa isa, ginagawa naman talaga ng istorya yun. Kinukumpara nila lahat ng material na bagay. Pero yung mga nararamdaman ng tao, yung gano'n ka-dedicated yung isang tao sa pagmamahal niya, hindi nila kayang makita yun. Lahat ng negative sasabihin nila para lang sabihin na para ma-feel good sila na siniraan nila yung isang tao na hindi naman nila kilala. Kaya nalulungkot po ako kung magiging wala po ako sa birthday niya, sa Pasko, na pinagplanuhan namin kung ano yung gagawin namin. Sabay pa po kami nagkabit ng Christmas tree sa bahay nila. Nag-promise pa po ako na hindi ako muna aalis, na mag-spend ako ng Christmas saka birthday and New Year sa piling niya. So,
ang bigat po para sa akin eh. Na nandito ako tapos burden ko yung mga promises na hindi ko matutupad. Sa palagay mo ba, ay magiging masaya ba ang iyong kasintahan kung tatalikuran mo ang iyong laban dito sa loob ng bahay ko? Opo, kuya. Dahil wala na po akong pakialam sa fame, wala akong pakialam kung ano man yung opportunity na darating pag tumagal ako rito. Dahil pakiramdam ko habang tumatagal ako dito, umiiksi yung time na i-spend ko sa kanya na the most important thing para sa akin. So sa tingin ko, wala na akong dahilan para itagal dito, kuya. Alam ko po kung anong priority ko sa buhay. Alam ko kung ano yung gusto ko. So, wala po talaga akong pakialam kung ano sabihin nila. Basta gusto ko siyang makasama. Gagawa ko ng ibang paraan kung ano mo yung nararapat sa akin at alam ng Diyos yun. At hindi niya ako pabayaan, tutulungan niya ako sa loob ng bahay mo o sa labas. Tama ka, Rocky. Hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako anak ng kung sino mong mayaman dyan. So, ano pa bang dapat kong gawin? Di pagpalagaan ko yung mga maiksing oras, maiksing panahon na kaya kong ibigay sa kanya. Rocky, bibigyan kita ng pagkakataon na mag-isip. Timbangin ang mga bagay. Sukatin kung ano ang kanyang mararamdaman sa iyong desisyon. Sa puntong ito, Rocky, gusto kong malaman mo na hinahangaan kita dahil nararamdaman ko ang wagas mong pag-ibig para sa kanya. Paglabas mo rito, ay tutuloy ka ng storage room. Meron doong Paul. Sabi ko sa iyo ay bibigyan kita ng pagkakataon na mag-isip na timbangin ang mga bagay. Pero sa sandaling magpasya ka na mag-voluntary exit. Rocky, anumang telang puti ay maaari mong itali sa pole na yon. Gawin mong parang bandila at iwagayway. At yun ang magsasabi sa akin na nakapag-desisyon ka na lumabas ng aking bahay.